the law of mental transformation. Okay, mo ning atong highlights karon. Your life is the reflection of your mindset or your belief system, no? Mindset, kanang word nga mindset, musugot kag sa dili, mao na gina siya kanang belief system. Diri sa Pilipinas, natay gitawag nga mga nakatutuuhan na, no? Tinuuhan, mindset. Okay? Last time akong gi-share sa inyo ha nga leaking dito sa among balay gikan sa septic tank, baho kaayo og tae gipatawag ko sa barangay, gipa-repair nako niya pagkahuman naayo na kay septic tank man to. Nagbaha sa mong kanang kalsada. Pagkasunod ning balik na pug baha, gipatawag na pug ko sa barangay kay baho na pud daw kaayo. Pero di na to septic tank. Ang leaking da ay gripo. Pero na mindset nila nga last week overflow man to sa septic tank. Karon dili na septic tank pero na silang hunahuna septic tank paghihapon. Ang tawag na to ana mindset. Nabutang na sa ilahang mind nga ingnana tong klase nga ninimaw last time. So muna siya belief system. Sa lahi po diri sa tua, no? When it comes to cultural, no? Traditional practice, belief, o baka unsay mga gitawag nato environmental factor nga mao na ning atong nabatasan or naandan, gitawag na siya mindset because whatever you believe has something that it attracts to your life. So kung baga siya na ang operating system nga musugot kag sa dili, mao na gina imong gituuhan, no? So mo na nga unsa ganito nga term ha, your life, ang imuhang life, ang right believing is right living. Sakto nga gituuhan, sakto og panginabuhi. Okay? So ang imong kinabuhi karon nagpakita lang unsay naa sa imong mind. Unsay naa sa imong mind? Kung nagtuo ka, no, nga kinalang ka mudagkot og kandila didto, mao na nang nasa imong mind. Kumbaga mao na nay imong traditional mindset. Nga nagunahuna ka, that's the only way nga dunggon ka sa Ginoo. Okay? So what controls your life your mind will transform your life. The only gateway of the spirit to the body is the mind. Okay? Ang only gateway. Kanang gate means entrance. If exact, no? Exact entrance. Okay? So, if the devil can capture your mind, he will capture everything sa imong life. Mora gina, no? Pag makuha niya ang nasa imong mind, then he will capture everything sa imong life. So that is why nganong nata diri nag-learn ta sa word of God para ang atong mind ma-consume. Okay? Ma-consume dayon ato ang kanang word nga babad gani, ato ang ibabad ang atong life sa Ginoo. Kay ang Holy Spirit naggarog access sa ato ang life is through our mind. Unsa may mga connection sa atong mind? Siyempre, na diha ang five senses, no? Seeing, no, smelling, hearing, touching. So, diha ang access. O kung ang Holy Spirit gusto man manglihok sa atong life, kinahanglan ang imong mind. Mo nagingon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, with all your heart, siyempre, naamang kita diri, no? Hilak-hilak pata sa Ginoo. With all your heart. No? With all your strength. Apil pa ganito, with all your strength. Sakay patag jeep, padulong ta diri. Pero ang atong mind, wala na-capture diha sa Ginoo. And sometimes, comparing sa social media and sa Word of God, naanatay mindset, no? Naanatay mindset nga ang social media, ang cellphone, mas more entertaining, no? Mas grabe og reward system kaysa Word of God.
So, in fact, no, daghan karon wala na bagong Bible pero na bagong cellphone. Tungod sa word ba nga reward system. Yang atong mind is captured. Okay. So, what consumes your mind controls your life. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. But I was afraid that just as Eve was deceived. So, ang deception nagi na siya gitawag good presentation. Good offer. Tanawan ninyo ha. Mamaligya ako pangpahami sa nawong. Bisan pa og ibutang nako ang pinakahamis og nawong nga sales lady, pinakagwapa nga sales lady, pero wa nagpasabot nga muhamis imong nawong. Naalang ko'y gitawag gwapo nga presentation. Okay? Pero ang tinuod, gideceive ka. Kay dili man assured nga ni hamis gud imong nawong. Kaya lang gitagaan ka gwapo nga presentation, mo na gitawag deceive. Okay? So strategy gihapon sa market. Bisan gani ang akong amigo nga welder, gwapo kayo ang sample sa kanang murag cyclops nga pang welding, grabe demonstration nga di nakakinahanglan mo gamit ato nga hasol mura lag Ray-Ban lang shades. Gi-order niya sa Shopee 380, pag abot, perti niyang katawa. No? Kaya murag ka ng dulaan. Murag dulaan ng Cyclops. Kay gwapo og presentation. Munang word deceive. Now, ang Bible nagaingon nga si Satanas daw, giilad sa Yawa, si Eva, through capturing the mind. I-capture ang mindset. Iyahang i-capture everything nga nag-operate sa imong mind, nya ang mahitabo kanang word nga sincere devotion to Christ, hinahinay naglow down. Ang atong faith sa Ginoo, hinahinay kahupas, hinahinay kawala. Muna ingon si Paul, nahadlok ko. Okay? Tanang minister sa church, tanang pastors, ang ubang mga spiritual person, ilang mga anak, nahadlok sila. Kay ang uban sa tua naa diri pero ang ato ang mindset wala na kita nag-find sa atong destiny diha sa Ginoo. Kabalo ba ta nga natay destiny sa Ginoo? The devil cannot kill our destiny but he can capture our mind by deception. Limbong. Okay? So, sa 2 Corinthians 10:4, giklaro ni Paul nga ang atong battle is not flesh and blood. It's not carnal. Because sometimes, we battle the wrong enemy. Ang atong gibattle ang wrong enemy. You cannot defeat your enemy if you don't know your enemy. Ang tinod na to nga enemy is constantly destroying us. No? Gigamit diha ni Paul nga mga samples sa verse 4. No? It's more on the mind. No, ingon dito, arguments, pretensions, knowledge, every thought to make it obedient to Christ. So, matod pa ni Paul, ato na yung pakikawayan nga ang ilang belief system, ang ilahang kanang gitawag na tog mindset, dapat mo transfer sa Ginoo. Mao nang gamay lang naga-join sa ministry. Gusto na ko ipaibalo sa inyo ha. Ganong gamay lang ga-join sa ministry, gamay lang nag-involve, kay naa sila'y mindset. Luwas na bitaw ko. Importante malangit ta. Dagang kayo gastusunon. Kapoy magbalik-balik. Naan ako sa edad. Ang tawag ana mindset, belief system. Dapat daw ato nang himong obedient to Christ. Obedient to Christ. Hallelujah. Kaysa wala pa ta sa Ginoo. Nanrabaho pa ta. Grabe man ta mo banat og trabaho. Grabe man ta, bisan pag i-assign ta sa laing lugar, sugot man ta, no? Outreach lang gani, dili gini ta kabanat, no? So, put pasabot mga higala, naantay mindset mga higala nga kung i-commit na ko akong self sa Ginoo, walay naa diri. Wala ko'y makuha diri. Mo nang daghang kaayo nga dili sila mangita silang destiny sa Ginoo kay para sila there is nothing in there. There is nothing more behind. Wa na ko'y dapat dututan pa. Kay daghan na ko nakita na diha, wa gyud na ila. Nga usahay, sige na tong dakop-dakop, atong mga anak nagadiin-diin na,
Ang atong balay, wala giguba, napalit na. At the end of the day, makaingon nitag, wala man day naa diri. Okay? So, manay bantayan na to. Because Satan attacks the mind. Okay? Satan attacks the mind. Ephesians chapter 2. Ingon sa Ephesians chapter 2. Okay, ingon din we once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Okay? So, klaro kayo, no? Ang gigamit diri is prince of the power of the air. Naay gitawag natog nagdumala sa kahanginan. So sa signals, somebody is in control. Tanan ta karon manghigala nakatutok sa gadget. Siya ang prince si Satanas. Okay? Muna nga naay gitawag natog spirit of disobedience, spirit of rebellion ang mga addicted sa gadget. Ingon diri, the spirit who now works in the sons of disobedience. Dayon ingon diri sa verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. So, ang atong mind nanay gitawag og reward system. Okay? So, sa atong mind manghigala, kanang once ang atong mind nakababad, no? Kanang naka-focus, diri ko malipay, diri ko matagbaw, mo ni ang akong kalipay. No? Mo nang word, be blinded. So, kaning atong mind manghigala, mao ni siya ang CPU, Central Processing Unit. Na ako'y friend manghigala nga na-stroke. Ang iyang sinultian is utal-utal tungod siya ang pag-stroke. O niya, ang igagaw mo'y nag-massage siya, ha? No? Nag-squilag, hilot-hilot, ragod siya, kilid-kilid. O niya, matod pa, dugay na siya nga stroke niya. Ang akong igagaw, while massage siya, ha? Murag na area nga gabukol diri siyang ulo, gisigilan niya kanang hilot-hilot, no? Sigilan niya lihok-lihok sa iyang kamot. Ordinaryo ragong masahista. Sus karon kay murag nakaagi sigurong flow sa dugo. Naaman siya natarog dito na normal man iyang istorya. No? Na wiring na nagunitan ba? Normal iyang istorya. Natagaan siya laptop, natagaan siya kwarta, kay, no? Unsa na itong mga CT scan, mga ano dito, unya, iyang bayad sa manghihilot, 350 ra. No? Ako kay siya ginansya dito. Kuya, ang atong mind, do, gamay lang problem, it will affect everything sa tuang life. So, mauna nga kung unsa ang ginasulti, unsa imong kanunay madungog, magbantay ta. Kay ang entry point sa yawa sa atong life, magsugod sa atong mind. Muna nga, unsay atong madunggan, unsa atong nakita, mo register na siya sa atong mind. Pag once mo register na siya sa atong mind, mao na siya kanunay, no, nagitawag og law of repetition. Sa sige nimong balik-balik og tan-aw, sige mong balik-balik og tan-aw, maabot ang time, mao na to'y imong tuuhan. Kay kung unsa kanunay imong ginatan-aw, nganong ginatan-aw nimo to? Kay attracted ka adto. Kung unsa ang kanunay nga ginalantaw nimo sa TV, sa CNN, sa Netflix, sa social media, kung unsa kanunay imong ginalantaw, mao po na ang spirit nga imong gi-welcome sa imong life. Kung unsa kanunay imong gitutukan, kung unsa kanunay imong ginabantayan, meaning attracted ka na. Ug mao na ang imong ginalantaw kanunay, then mao na nga spirit imong gi-welcome sa imong life. Kay ma-register man siya sa imong belief system. Maabot man ang time nga mahimo nimo siyang mindset. But pasabot manghigala, ang imong nakita, maura po na mo transform sa imong life. Okay. So, ang law of mental transformation is rooted in the principle that your life cannot rise above the level of your thoughts. Okay? Muna yung isa sa law of transformation.
Dili ka pwede manginabuhi labaw sa imong gihuna-huna. Munang naigitawag og civilized og uncivilized. Mato ka dito sa Africa, na mga lugar pa dito nga uncivilized. Wa pa sila na-inform. Wa pa sila ma-educate. Wa pa sila matudloi. Muna ilang kinabuhi inana, kay maoro pod ilang nakatunan. Di ka pwede mo rise above sa unsay naa sa imong mind. Nasabtan ba na to? So kung unsay naa sa imong mind, unsay mong nahibaluan sa Ginoo, ang imong nahibaluan sa Ginoo mo pasaylo lang. Imong nahibaluan sa Ginoo nga naiyawa dapat kinahanglan ka Ginoo, then diha ra po ka kutob. Ang blessing, ang mga big things, ang mga great things nga giandam sa Ginoo sa imong life, nakapak na siya, pero dili na nimo pwede maangkon kung dili ka mo increase pod nga masabtan nimo ang plano sa Ginoo. Muna klaro kay sa Word of God, no? Na may daghang mga butang giandam ang Ginoo nga wa pa nimo makit-i, wa pa nimo madunggi. Pero as you go on, no? Dito sa pag-alagad sa Ginoo, then diha na mo makita ang mga dagkong butang sa Ginoo. So kung magpabilin lang ka diha, you cannot rise above sa level sa imuhang mind. Okay? So another thing, no? For a man to experience spiritual growth, success, and divine purpose, his mind must align with God's truth. Ngay, gwapong example diha, no? Kanang exam nimo ugma. Pag exam nimo ugma, mag-study ka. Studyhan nimo unsay exam ugma. Nagim tag estudyante tanan dinhi. So ang imong gistudyhan karon, pag-abot sa exam, may kagtabang sa Ginoo. Lord, tabangi ko sa ako ang exam karon. Ang i-quicken sa Ginoo sa imo, unsa ra toy imong gistudyhan. Dili pwede nga no, Lord, kanang naabay. Marabag kanang ang Ginoo pay patagnaon nimo ba? No? So, unsay naa sa imong mind, unsay imong gistudyhan, mao ra puti i-quicken sa Ginoo. Nagabasa tag Bible, paminaw ta sa Word of God, pag abot sa problem, unsa tay imong nadungog, mao ra puti i-quicken sa Ginoo to comfort you. Okay? Kung wa kay nahibaluan promise sa Ginoo, unsa may i-quicken sa Ginoo sa imuha? Diba? 2 Timothy 3:16, all scripture is given by instruction, by inspiration. Kanang word nga inspiration, manghigala, unsay nabutang sa imong mind, maura po na siya gamiton sa Ginoo para i-comfort sa imuha. So no, munagingon, must align to God's truth. Romans chapter 12 verse 2, klaro kayo ang Word of God nga nagaingon. Unahon na to ang Colossians chapter 3 verse 1 and verse 2. So then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on earth. Okay? So, ang ato dang mind, atong i-align, atong i-connect, i-set na to. Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ang transformation is, makita na to, magsugod sa imuhang mind by renewing. So, submitting. So, ang pattern sa kalibutan, kung kinsa ang imong kanunay ubanan, no? Dili lang ang yawa nagaguba sa tao, no? Ang ignorance, ang lack of knowledge, and wrong friends. Mo po na nagaguba sa kinabuhi sa tao, no? 1 Corinthians 11 verse 3, 11:55 I think, no? Nga bad company corrupts good character. Muguba sa imong life, mali nga barkada. So makita nimo nga ang imong life matransform into kinsa imong kauban kanunay. So, ang atong mind manghigala is once dili ka mag-made up, once dili ka mag-decide, mo din ang importante ka ng word mga motivational, mga inspirational. That is why sometimes we need revival, we need mga youth activity, no? Karong Thursday night, natay youth activity para sa mga singles. Once kanunay nimo i-appeal imong self na ay mga rema
mga new words nga mo convict sa imo nga mo transform sa imong mind. Okay? So I hope mangigala tabangan nato atong kaugalingon, ma-find nato ato ang destiny diha sa Ginoo. So mato ta sa highlights mangigala. Nanata karon sa age of deception. How does social media affects dili lang sa teens affects our lives, no? Nga ang nagagamit 7 hours per day were more than twice as likely to have been diagnosed with depression, treated by mental health professional, or taken medication for a psychological or behavioral issue during the last years. Okay? So makita nimo manghigala nga ang atong mind gina-capture na unya na-renew na ta into a new mindset, pero ang pattern sa kalibutan dili sa Ginoo. Wala na kaayos siya kung baga naay gitawag na to wash out, no? Ang imong nahibaluan sa Word of God, ang imong commitment, ang imong prayer, ang imong devotion, hinayin-hinayin siya nga na-wash out, no? Kay napulihan na siya sa social media, and ang sad nga truth diri is that matud pa sa survey, no? Daghana ang naka-depression, dayon naay psychological and behavioral issues. So dili maayo ang iyang effect. Ang smartphone, blessing ba or a curse? 1 Corinthians chapter 6 verse 12, matud pa ni Paul, I have the right to do anything. Okay man siya. But, yun siya, not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Ang problem diri ka ng word mastered. Controlled. Slave. Okay? We are a slave to someone you obey. So, kung mapansin nimo, hasta maligag ice cream, maligag mani, hasta, di na, sa una manghigala, mo biyahe ko, every month man ko gabiyahe, o 24 hours, every end of the month, sa mga pastors meeting, wala pa ang cellphone manghigala, magsige kog dalag libro, usay magbasa kog Bible sa terminal, while waiting sa bus. Ang uban, maglingkod-lingkod, tanat butangag television, pero karon manghigala wala na. Tanang mata, no? Eyes on the phone. Pagkuhaon nimo na, mo na ng effect, mag-wild, no? Mag-rebuild din ng anak, magsuko-suko na, unya sa balay karon wa na mo gawas, imong tuktukon ang kwarto di na mo kaon, magbuntag na dito sa cellphone, unya pagkahuman di naka-attend sa simba kay way tulog nga nag-opisina pagkagabi, no? Opisina sa kwarto, no? But pasabot nagbuntag og cellphone. So, is smartphone a blessing or a curse? So, ang akong tubag diha, sa uban blessing, sa uban curse. Okay? Okay, yun si Paul, not everything is beneficial. Dili tanan nagkuha og benepisyo. So, nagahisgot ta manghigala og deception. Natay tan-awon karon atong sabto ning word detoxification. Kaning detoxification gisgutan na siya cleansing. I-apply na to ang medical to spiritual, no? Ang detoxification, okay, the process of removing harmful toxins from the body. Di ba? Kang kauntag mga junk foods, mga makadaot nga sa atong lawas. So, detoxify na siya, kanang gitawag toxins, mga harmful na siya nga chemical sa atong lawas, na ay gitawag na to environmental pollutants, processed foods, and even stress. So, nana sa atong lawas. So, ang buhaton ang benefit sa detoxification, okay, once detoxify imong lawas, kanang na yung mga gitawag na to, kanang mga diet, no? Ma-rejuvenate ang imong lawas, mag-increase imong energy, ang mga pagaluya-luya ni mo tanan, kumbaga, cleansing. O sa isda pa na, no? Before ihawon, lamingon. Mag-improve ang digestion, cleansing the liver, colon, o ubang organ sa imong lawas, dayon mental clarity, insakto imong panghuna-huna, no? Focus ka, dili latagaw. Okay. Now, ang exposure sa gitawag na tog social media, no?
Mao ni sila ang mga toxin sa atong mind. Ato lang gi-apply ba, no? I-reflect lang po nato. Mao ni sila ang mga nagdapod og bad toxin sa atong mind nga naka-poison sa atong mindset. Okay? Sa kanis setting ni sa Pilipinas na ni siya nga gitana ko sa Philippine statistic, no? Ang urban areas sa syudad na, ang rural areas sa mga barangay-barangay, mga lagyo sa syudad. Okay? So, di na ko na ma-express tanan, pero according sa survey, pila makita ninyo, almost 97.3, meaning halos tanan na ay cellphone, no? Nagalantaw o kanang social media, ang uban television, ang uban wifi cable, uban pa. Dayon, sa PICA, sa mass media exposure to Filipinos, okay, naapo diri nga grabe nga exposure sa gitawag na to social media. To cut the story short, halos wala na space. Dependent na ang tanan, no? Klaro man, visible naman jud kayo, makita na magid nato. Okay? Mao ni ang ilang studies, no? Ito sa screen. Okay. Mao ni siya ang 2019 nga survey. 2020, December 8. December 28. Ingon dito, functional literacy rate of Filipinos by exposure to different forms of mass media ranges from 92.6% to 97.1% in 2019. So makita ninyo manghigala ang mga result, no? Instabilation, constant networking, naga-shift sa nervous system, no? Ang atong mindset naga-change na. Controlled na ta, dependent na kaayo ta. Okay? Okay? So, grabing increase sa anxiety, no, mental disorder, depression, ug uban pa. Antong buhaton magigala maghimo tag digital detox. Wala nang day diha. Digital detox. Maghimo tag mind cleansing challenge. Mind cleansing challenge if you want to join. Okay? So, sa mind cleansing challenge, no, mag-step away ta sa social media in 1 month. 1 month. Okay? Mag-break ta sa gitawag na to addiction, engage na to itong self sa prayer, real life activities, life reading, walking, spending quality time with loved ones. Okay? Ang mahitabuan is i-allow na to itong mind to reset and rejuvenate. Reset and rejuvenate. Kumbaga, maghimo tag mind detox. Ang mabilin lang, calls, Messenger, and Google Chrome para sa mga requirements, mga emergency. Pero kaning entertaining industry, nga kada reels nimo masigi kag, no, malibang kag tag isa ka oras na, daghang kayong nawala. Wa nay nanilhig, wa nay nanghugas plato, tanan. No? Wa nay tingganay sa balay, no? Iyahay na lang, way gawsa na sa kwarto, nya magsige na lag-away. So, makita ni manggigala nga wala na tay prayer, wala na taga-join sa ubang mga activities kay na na-consume ng atong mind. 4 reasons for digital detox. Unsa may reasons? Number 1, it helps us hear God more clearly. Ang atong hearing sa Ginoo dili na si BBM o si Sarah. No, wala na, marag ako sige man jud kog paminaw og wali sa Prescott bisag asa lang. Karon magsige na kog paminaw ni Sarah ba nya. Nako ko yun napansin. Kabalo mo na mo napansin. Gikan last year hangtod karon, murag di gyud mahurot. No, nandito na ang pinag-uusapan sa social media. Murag mag-abangan ang susunod na kabanata. Unya na pud. Di man mahuman. Impeachment. Agoy, kinahanglan gitag detox ani. Puiso na kaya atong brain. Manang uban, manghigala, maglagot, magsige nag-away, kay nadamay sa away ni Bongbong Marcos o ni Sara. Okay? So, kung maghimo tag digital detox, gamay lang extension sa atong time, ha? It helps us hear God's word clearly. It allow us more present with people around us, natay time sa pamilya. Then, dayon, more intentional with our time, and it protects us from idolatry. So, sa atong digital detox, kuhaon na to, i-uninstall na to ang Facebook, i-uninstall na to si TikTok,
si Twitter, si YouTube. No? Damay-damay ta ni tanan. Ang ibilin lang si Google Chrome, nga ginagamit nato sa atong mga information. Dayon si Messenger para sa ato ang mga communication. And then si call. Mora man gina. Ang uban, the rest is entertaining. Wa ko nag-ingon nga kuhaon eh, kundili maghimo ta og digital detox. Okay? Cleansing. Mind cleansing. Okay, magsugod ta sa March 17. Ang March 17, March 16 is araw ng Davao. So March 17, ang conference nato is April 14. Okay? So, pagka April 18, mo ng last night sa conference, appeal mo balance out sa inyong cellphone. Okay? So, karon naghatag patag mga information, no? Karong umabot nga March 17, magbutang tag ka ng bulletin diha sa gawas, kanang sign, no? Kung gusto mo join, appeal ko anak mo join, ang atong buhaton, maghimo ta og kanang digital detox. Kuhaon na ito ning manghugaw sa atong utok. Mao nang di na ta kaunahon nagtarong, di na ta dependent sa Ginoo, no? Mag-fasting ta nga walay mga social media kay ang atong utok hugaw na kaayo.